The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me.' The Lord said, 'Pay attention to what the dishonest judge said. Will not God then secure the rights of His chosen ones who call out to Him day and night? Will He be slow to answer them? I tell you, He will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will He find faith on earth?'" My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You are familiar with the words ora et labora. Ora means prayer, labora means work. Ora et labora. It means prayer and work. Take note, it is prayer and work. That is not prayer or work. Prayer must come with work, work must come with prayer. My dear friends, if we have listened carefully to the first reading, Moses and his people was able to win the battle because every time Moses has kept his hand raised, they win. And every time Moses started to put down his hands, they lose the battle. So anong ginawa nila? Ipinatong sa bato para hindi bumababa at hinawakan. Every time his hands was raised. We focus only on the hands that was being raised. Do not forget, there will people fighting with their sword against the Amalek. Hindi lang nagdadasal si Moses, merong nakikipagdigmaan. Habang may nagdadasal, may nakikipagdigmaan. Huwag niyong kakalimutan yun. The battle in Lepanto, where the Pope says, "Let us pray the rosary over the Turks." We won the battle, not just praying the rosary, but the soldiers in Lepanto battled with the Turks. There was a battle. Ibig sabihin, habang may nagdadasal, may nagtatrabaho. Hindi puro dasal. Naintindihan po ninyo? Mahalagang maintindihan natin yan. Pag ikaw ay nagdadasal, nagtatrabaho ka. Hindi pwedeng, "Lord, sana makakuha ko ng trabaho," pero hindi ka nag-a-apply. Naintindihan po ninyo? Ang nakakakuha ng trabaho,
yung nag-a-apply. Hindi pwedeng, Lord, sana sumahod na ako. Kung may trabaho ka. Naintindihan po ninyo? Kaya nga ang biro doon ay, ang kanyang anak, sabi, Ma, nanaginip ako. Sabi, ano pa naginip mo? Sumahod daw ako. May trabaho na daw ako. Tuwan-tuwa yung nanay. Sabi nung nanay, anak, matulog ka uli. Bakit, ma? Baka sasahod ka na. Di ba? Panaginip. Hindi pwedeng trabaho na walang panalangin at hindi pwedeng manalangin na walang trabaho. Kaya nga, kamakailan mayroong board exam. Father, pagdasal mo naman ang anak ko, makapasa sa board exam. Ang aking tanong palagi, nag-aral po ba? Nag-aral po ba? Mahilig sa atin, makapasa lang pero ayaw mag-aral. Ano ibig sabihin pinag-aral? Nag-review. Habang nagre-review, iniintindi ang kanyang nire-review. Habang iniintindi, minimemorize. Hindi po ba, ano? Mayroong nag-aral, pero pagkatapos mag-aral, walang natandaan. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, kailangan, gusto mong mahaba ang buhay, hindi pwedeng puro dasal. Ayusin mo. Huwag kang kakain ng bawal. Di po ba, ano? Gusto mo mahaba ang buhay. Lahat ng bawal, kinakain mo. Sasabihin mo, bahala na si Lord. Oo, kunin kita mamaya. Di ba? Ako masusunod, kunin kita mamaya. Di po ba, ano? Salungat. Mahalaga mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi, magdasal ka ng walang humpay. Magdasal ng hindi napapagod, ng walang humpay, na hindi tumitigil. Alam natin yung salitang push. You have heard this many times. Push. Pray until something happen. Hanggat walang nangyayari, huwag kang titigil. Pray until something happen. Yung iba, isang dasal lang, tama na. Umaasa na kagad. Di ba ano? Mga minamahal, Lord, sana tumigil ang ulan. Ay talaga may bagyo, ano ka? Magdala ka ng payong. Di ba ano? Ang hirap nun. Galit ka sa Diyos na umuulan. May bagyo eh. Di ba ano? Father, titigil bang ulan kung may payong ako? Ikaw ang sumagot. Di ba ano? Ikaw ang sumagot. Ha? Hindi ibig sabihin pag may payong ka, titigil ang ulan. Hindi ibig sabihin pag may pananampalataya ka, makukuha mo lahat ng gusto mo. Pero kung meron kang payong sa gitna ng ulan, makakalakad ka. Kung meron kang pananampalataya sa gitna ng problema, makakaraos ka. Ibig sabihin, magtrabaho ka. Hindi po ba ano? Magtrabaho. Hindi pwedeng puro pangarap. Lord, gusto ko po ang aking mga anak lumaking mabuti. Turuan mo. Turuan mo. Hindi mo tinuturuan maging mabuti. Ano yan, magic? Di po ba ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, mahalaga na magkatuwang ang panalangin at trabaho. Ngayon, kahit gaano ka-dishonest ang tao, ha? Panahon pa na Jesus yan, meron na ng mga hindi matuwid na hurado, dishonest judge. Di po ba, ano? I'm sure meron din tayo hanggang ngayon. Di po ba, ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, ano sinasabi sa ikalawang pagbasa? Kung ayaw mong igalang ang Diyos, hindi ako may gawa nun. Ha? Hindi ako. Tulog ka ng tulog eh. Di po ba, no? Ha? Sino ba may gawa nun? Ha? Di ba?
Kita nyo na? Magugulating kayo. Di po ba, ano? Ha? Kapiraso lang, nataranta ka na. Di po ba, ano? Kahit gaano ka-dishonest ang tao, sa huli, ang Diyos pa rin masusunod. Ang Diyos pa rin. Ano sinasabi sa Salmo Responsorio? Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Ang tao ang natutulog. Di po ba, anak? At yung mga tulog ng tulog, yan yung mga nagdadasal, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. No? Malapit na yan, malapit na. Ano pa? Kaya yung iba sa misa kinukuha eh. Natulog sa misa eh, hindi po ba, ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ano ang hamon? Ano ang hamon? Marahil, tinatanong tayo ng Diyos, ano ang iyong mga pangarap? Ano ang iyong mga adhikain? Ikalawa, ano ang mga dahilan kung bakit hindi mo ito natatanggap? Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang iyong mga adhikain? Ano ang dahilan bakit hindi mo ito natatanggap? Bakit? Hindi madamot ang Diyos. Kahit kailan, hindi nagmamadamot ang Diyos at kahit kailan, hindi madamot ang Diyos. Kung hindi mo natatanggap ang iyong hinihingi, either hindi pa tamang panahon, ikalawa, baka mali ang iyong hinihingi at hindi makakabuti sa iyo, ikatlo, marahil mali ang paraan ng paghingi. Inuulit ko, baka mali ang iyong hinihingi. Di po ba, Lord, papayatin mo naman ako, pero ayaw mo mag-diet. Di po ba, Lord, kung hindi ako papayat, sana tumaba na lang silang lahat. Yun ang panalangin ng iba, hindi po ba, Ayaw magtrabaho. Di po ba, Mga minamahal na mga kapatid, gusto mong ma-promote. Di po ba? Ayaw mo namang ayusin ang trabaho. Nagmamadali kang pumasok bago mag-alas 8. Pagdating ng alas 8, pag time in mo, nandun ka na kagad sa CR. Ang tagal mo sa CR. Nire-retoke mo mga bagay na hindi mo na mababago. Hindi po ba, Ang tagal mo doon. Pagbukas mo ng iyong laptop, titingin mo ang sarili mong email, sarili mong messenger, sarili mong Instagram. Ha? Nasa trabaho ka. Ginagamit mo ang alin? Ang gamit ng kumpanya sa sarili mo ginagawa. Di ba? Tapos pagtingin mo, ay alas 10 na. Magkakape na ako. Di ba? Wala ka pang nagagawa nun. Di ba ba, Ha? Nagkape ka. 15 minutes ang break. 30 minutes ang break mo. Di ba? O, daldal ka ng daldal. Daldal ka ng daldal. Tapos, ngayon ka palang bubelo ng trabaho. Hahanapin mo yung mga papeles na dapat mong hanapin. I-report mo. Pagtingin mo, ay, 11:45 na. Di ba? Tapos, tatanghalian ka na. 1 oras lang. Ang balik mo, 1:30. Di ba? Wala kang natapos. Wala pang alas 5, nakaimpake ka na. Nagre-retoke ka na ng mukha mo. Di ba? Nakatingin ka na sa salamin mo. Oh, di ba? Kaya, pag alas 5, nandun ka na. Naka-biometric ka na. Di ba? Talagang may award ka. On time. On time. Tapos humihingi ka ng aumento. Di po ba, Ganyan tayo.
Ganyan tayo. Late sa misa. Di ba ano? Late sa misa yan. Tapos, maghahanap ng upuan. Ay, wala na. Tatawagin mo yung usher, wala nang upuan. Meron po sa kasunod na misa. Di ba? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, it's all about attitude. It's all about attitude. Mga minamahal na mga kapatid, hindi mahirap intindihin ang mga pagbasa sa araw na ito. Ang problema lang natin ay ayaw nating baguhin ang mga bagay na dapat baguhin. Ang pahabol ko lamang ay, alin? Hindi ko alam, yung mga nagpe-Facebook dito, nabasa nyo siguro, na pagdating ng ama namin, ang pari lamang ang nakataas ang kamay. Nabasa nyo ba yan? Hello? Hindi nyo nabasa? Buti naman. Ano po? Kasinungalingan yun. Ano po? Na sinasabi, pagdating ng ama namin, pari lang ang nakataas ang kamay. Ha? Na ang tao daw ay hindi nakataas ang kamay. Bakit ang pari ba hindi tao? Ha? Di ba? Walang nasusulat na hindi itinataas ang kamay sa pag-awit ng ama namin. Naintindihan po ninyo? Pero sana maalala ninyo mga pagbasa ngayon. Ang unang pagbasa ay mayroong kapangyarihan sa pagdarasal kapag nakataas ang kamay. Naintindihan po ninyo? May kapangyarihan ang mga panalangin kapag ang nagdarasal ay nakataas ang kamay. Yung mga nagkakalat ng balita na pari lang, hindi kasama ang tao. Ano po? Yun ay kasinungalingan. Ano po? Kaya mamaya sa ama namin, inaanyayahan ko kayo. Ano po? Itaas ninyo ang inyong mga kamay. At hayaan ninyo na abutin ng Diyos ang inyong mga kamay. Taglay ang kanyang pagpapala. Ano pa? Pagkamisan yung iba, pagod na pagod. Parang may bit-bit na TV. Ama namin. Di ba, ano? Di ba? Para namang iba, goaltender. Di ba? In whatever way, pray. Pray, brothers and sisters. Do not forget, ora et labora. Prayer and work. Amen. Again, my brothers and sisters, there are those who are fighting and there are those who raise their hands in prayer so that all of us will succeed in our endeavors. The Pink Sisters bend their knees before the Blessed Sacrament to pray. The Contemplatives, Carmelite and Poor Clerks, some of them, our chapel, are helping through our Love a Parish program, for they were praying for our intentions. Again, pray and work. Work and pray. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.